Ang suporta natin dito lahat ng buong Pilipinas at huwag sakdan ang taong bayan, yung sibilyan. Hingiin natin sa Malaysian government, huwag talaga sila idadamay. Kasi kapag idadamay nila, kaawa-awa ang mga tao nagtatrabaho at nagbiligosyo doon sa lugar nila. Ay si Jamalul naman, sana po marami naman paraan ay hindi niya gawin ng jihad. At pag-usapan, maganda. Ilapit na samahan natin presidente. Maging siya ng tulong para makiusap doon sa Malaysian government sa magandang paraan. Sa mga treaty, ipakita niya ang karapatan niya sa Treaty 1070, Pinaporchery o ano ba. Ipakita niya kung ano siya, kung sino siya. Kasi ang alam ko dito, tungkol kang Jamalul at Sikiram, at administrator, 9 years lang ito eh. Ang Sultan of Sulu at Muhammad Pulalud, the last Sultan of Sulu, Muhammad Pulalud. Wala na, malibang doon, wala na na-recognize Sultan of Sulu. Isa na lang, si Sultan of Muhammad Pulalud. Yun na ang lolo ko. Kasi ang lolo ko, na galing siya Brunei. Ang kalating dugo niya Brunayan. Eh, tinanong nila, gifts daw ang saba ng Brunayan, di ba? Pero kapag akong tanungin, mana? Sultan Sharif Ali Barkat to Abdullah Maghrib, the one man. Isang tao lang yan. Nanganak siya to Nini Abdul Rahman. Pagpunta niya dito sa Mindanao, sa Ulo-Ulo. Paganak ng Sharif Abdul Rahman, Abu Bakar. Paganak ng Abu Bakar, Muhammad Pulalud. Abdul Rahman, paha, apa? Abdul Rahman. Abdul Rahman, kan Abu Bakar. Oh, Abu Bakar. Abu Bakar. Deres tayo manghot sila Abdul Rahman. Yan. Ibig sabihin, kung ititrace natin ang lineage, no? Nung Sharif Abdullah Maghrib, ang anak pa rin, yun ang Sharif Abdul Rahman. Pag anak ng Sharif Abdul Rahman, yun ang Sharif Abu Bakar, yung Sultan of Sulu. Yun na, So, ang Sultan, anak ng Sharif Abu Bakar, ang Sultan of Sulu, ang Sultan Muhammad Pulalud. Muhammad Pulalud. Yun na ang Sultan. Yun ang sinasabi ko. Kung maganda na kayo, nagkatuloy. Sige, sige. Okay. Sultan, kasi itong nangyayari sa Sabah ngayon, gagagawan lang ito ng isang tao. I mean, sabihin na natin maraming nagkukuha ng 2 months, no? Eh, itong ginawa ng Sultan Kiram, anong masasabi niyo? Hindi ako makasabi magandang ginawa niya kung akong tatanungin. Kasi administrator lang siya eh. Bakit niya ginawa yan? Hindi siya nagbingi ng pahintulot sa totoong sultan. Ang mga marami pa nagsusultan-sultan, wala silang karapatan magsultan, pretende lang ang mga lahat yan. Ang totoong sultan, hilitan ng late Muhammad Pulalud at successor. Ako po ngayon si Sultan Sharif Ibrahim Ajibul Muhammad Pulalud na nanawagan sa buong Sabah at sa buong Pilipino. At tulungan natin, mas lalo-lalo na, ang mahal natin Pangulo. At tulungan natin ang sibilyan doon. Hindi si Jamalul, hindi si Kiram. No. Ang tulungan natin dahilan sa sibilyan, yung nakatira doon sa Sabah, Malaysia. Kahit manawagan po ako ngayon sa buong Sabah at sa Prime Minister ng Sabah, Malaysia, ng mga ng Malaysia government, ayusin nila ang sibilyan, huwag nila sasaktan. Dahil hindi yan ang kautusan ng hari. Ang may-ari talaga ay Sultan of Sulu. Walang karapatan din ang Malaysian government tumawag sa Sulu Sultanate at terrorist. Dahil sa kanila ang mga lupain yun. Pero hindi si Jamalul. Administrator, 9 years lang yun. Ang Sulu Sultanate ay Sultan Sharif Ibrahim Ajibul Muhammad Pulalud. Hindi naman ako nag-order doon. Wala naman akong alam doon. Pero ang panawagan ko lang ngayon, ang mahitutulong ko lang ngayon, ang hiniin ko sa buong Sabah, ini government at ang civilian, huwag sasaktan. Dapat nila tutulungan. Kung mayroon man sila mahuli, huwag nilang patayin o huwag nilang saktanin. At tulungan nila, bigay nila ng pagkain para makauwi dito. Tapos naman si Jamalul,
At kailangan din kausapin niya ang mahal natin Pangulo bilang taga-Pilipino siya. Hindi niya lulukso siya na parang wala siyang dispeto. Yan ang masasabi ko dito. Kailangan dito, kung sino man ang sa likod, at kailangan nila, kausapin nila ang mahal natin Pangulo bilang dispeto sa presidente natin ng Pilipinas. Yun ang mahipaliwanag ko sa lahat. Kailangan kausapin at maghingi sila ng tulong doon. Huwag sila lulukso sa ibang tao. Yun ang masasabi ko doon na Bebe. So, parang maganda na yun. I-check natin ang lineage ng so, kasi dito nagmula sa Sharif Abdullah Maghrib. Ang history ng Sultan of Sulu nagmula sa Sharif Abdullah Maghrib. Ang Sharif Abdullah Maghrib, ang origin from Taif, Saudi Arabia. So napunta siya dito because of preaching of Islam nag-start hanggat sa binuo nila bilang Sultan of Sulu. So dito sa Sharif Abdullah Maghrib, nagkaroon siya ng mga anak. Dito sa Sulu, ang napunta dito ang Sharif Abdurrahman. Ngayon ang Sharif Abdurrahman nagkaroon 3 asawa, 3 wives. Ang first wife niya, ang anak nagiging 3. Sharif Akarab, Sharif Alawi, and Sharif Indal Suga, babae itong isa. Ngayon dito sa Sharif Akarab, dito ang Sharif Abu Bakar na mula. Tapos nanganak ang Sharif Abu Bakar sa first wife, ito na ang Sultan Sharif Muhammad Kulalud. So first one kasi ang point natin ngayon, ang topic dito tayo muna sa yung mga beneficiary ng mga sultan, no? Sa first of all ang beneficiary na kahit ilang asawa, dito tayo mag-umpisa sa first wife. So ang descendant dito sa left side, ang descendant ng kaya sinabi ni Ampon, ang bro na yan, ang kalahating dugo ng Sultan of Sulu. Dito nga po, dito sa itong descendant ng bro na yan sa kabila. So hindi na natin papanggitin dito kung sino man sila. Ang importante, isang dugo lang dito nagmumula kay Sultan Sharif Abdullah Maghrib. So dito si Sultan Sharif Abdullah Maghrib nag-reign sa Brunei 14th century. 6 years yan nagiging sultan doon sa Brunei. So dito sa kuan ito, marami kong babanggitin natin dito lahat, pero hindi na natin siguro. Dito lang tayo sa first wife. Dito nag-in sa Sultan Muhammad Kulalud ang pagkasultan ng Sulinot Bunyi. So dito na din dinasalan ng isang ulama ng Sulu, Muslim, sa Dinanika, bang pangalan dyan sa Likop, Muski sa Likop. Dinasalan, siya na ang pinakahuling-huli sultan ng Sulu and North Bunyi. So dito si Ampon nagmula. So ibig sabihin, walang sinuman pwede mag-angkin siya ay isang sultan galing kung saan siya nanggaling, kundi dito kay Sharif Abdullah Maghrib Dakula. So yun ang history ng lineage ng Sultan of Sulu. And at the same time, ang Sultan of Sulu hindi siya dato. Ang Sultan of Sulu ay Sharif. Katunayan, ang Sultan of Sulu galing sa Sultan Sharif Abdullah Maghrib. When we see Sharif, is a royal blood. Ang dato, kumbaga, parang position lang ang dato, parang kay Datual ngayon. Binaptize ng Sultan of Sulu, Sultan Sharif Ibrahim Haji Abdullah as dato. So position lang yun ang dato. Yun ang policy, patakaran ng sultan. So ibig sabihin, walang karapatan. Kung sino man ang nagsusultan dito as dato, walang karapatan. So ito ang lineage ng Sultan of Sulu. So dito naman sa 1878, nung nabanggit man ni Ampon kanina, ang 1878, 1878 January 22, yun ang unang list ng Jamalul Alam. Pero si Jamalul Alam, as we know, Jamalul Alam is only administrator ng Sultan of Sulu, Sultan Muhammad Kulalud. So
Hindi siya humingi ng pahintulot sa Sultan Muhammad Pulalon, nagpalis ng North Borneo. Kaya pagdating dito, nang nalaman ng Muhammad Pulalon na lis ang North Borneo, automatically nagkaroon ng pulong, tapos pinareply sa British na pina-forgery ang kwan sa January 4, 1878. Sa January 22, tapos nag-list dito sa January 4. Pagdating ng January 2, na-list ang contract na forgery ang contract ng British, pati between Jamalul Alam. So ibig sabihin si Jamalul Alam hindi siya sultan, administrator lang siya. Kung saan man nanggagaling itong mga heritage dito sa ngayon nagkiklaim, wala sila connection dito sa Sultan of Sulu. Yun ang ating to be supported by the documents ang ating pag-uusap nito. So, sino man pwede nating sisisi dito sa itong nagawa na ito? Kasi kung na maayos sana that time yung ganyan, sana ngayon talagang merong gobyerno, merong territory, may sovereign yung kwan. Sino dapat sisihin dito? Ano nangyari natin? Actually dito, ang basihan natin dito, record, history, record. Pero na-forge na kwan, sino dapat sisihin? Kasalanan nila dito, kasalanan ng mga dito sa Jamalul Alam. Mga kiram na yan. Kasi sila ang nagano. Sinasabi nila sila nanggagaling sa Jamalul Alam, kaya nga nagkakaroon sila ng heirs na kasi dito siyam sila kumbaga nagano rotation dito sa list sa ako dito. Pero forgery ito, na-forge ito eh. Na-forge Dahil sa kanila. Pinorge ng Sultan Muhammad Pulalon kasi hindi niya utos na ipalis ang North Borneo sa British. Ang nababanggit dito sa 1878, itong British si Baron de Iberville pati si Alfred Den. Yan ang mga representative ng British Company. So na-forge ito, pagdating ng January 22. Dinonate na daw sa British yung Sultanate. Absolute. Parang ganun yung territory. Actually, wala tayong makuha dyan kasi actually walang binigay na sa kanila. Walang ebidensya na nagpapatunay na talagang binigay sa kanila. Wala tayong kasulatan at hindi binibigay ng Sultan of Sulu ang kanyang kaharian. Kasi binibase nila yung pajak. Paano mo ito Wala, dito lang. Wala, dito lang hanggang dito tayo sa 1878. Kasi may pajak na term na sinasabi, yan ang pinagkaguluhan ngayon. Yan ang pajak sinasabi na ito na ang list. List Ito na ang list. So, yan yung... ang paniwala kasi ng that time yung British na itong pajak parang binigay na sa kanila, parang gano'n, list pala yun. Kung ano man ang paniwala nila, yun ay very clear na forge after 18 days. So wala na sila masabi. Kung ano man tinatanggap nila ngayon hindi related to this treaty 1878 kasi na-forge na ito. Na-forge na. At walang alam ng Sultan. Yes, walang alam. Kaya nga na-forge ito kasi naggalit ang Sultan Muhammad Pulalon, pina-forge itong treaty 1878 dahil hindi niya gustong pagtanggap. In fact, pagdating ng Jamalul Alam, yan na ang pag-exile sa kanya to China. Kahit saan natin tingnan ang gulo dito sa Mindanao, dito sa Sulu, wala siyang thumb nakalagay dito sa nandun siya sa China. Sultan Pulalon, ano ang kahilingan mo ngayon sa pamahalaang Aquino dahil itong ating teleradyo ay napapakinggan hindi lamang sa Zamboanga, sa Mindanao, sa buong Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Ay, maraming pati Malaysia. Oo. Ang masasabi ko, ang kahilingan ko, samahan natin Pangulo sa Presidente Noynoy at isa siya sa mga mababait na family at nanalo siya bilang presidente dahil sa kabaitan nila at sinusulat ng buong publiko ang kabaitan nila sa puso. Ngayon nanalo siya, manawagan ako, maghingi ako ng tulong una-una sa kanya. Ang taong bayan, yung doon sa Sabah, Malaysia, ang mga Pilipino doon, sana matulungan niya kung makapunta dito at masakit niya sa dalawang kamay niya sa malinis na paraan. Sana naman doon naman sa Sabah, Malaysia, ang government ng Sabah, Malaysia, at hilingin ko rin sa kanila, huwag hisaktan ang Pilipino doon na walang kaalam-alam sa mga gulo na yan. Gusto ko dito dumating sila buo, nagpunta sila doon sa Sabah, Malaysia ay buo. Dumating sila maligaya
at umuwi sila doon maligaya papunta dito sa Pilipinas. Mahal na Pangulo, hingiin ko sa iyo talaga, tulungan mo ang Pilipino, mabait na family ka at tulungan mo sila. Alam ko, lahat sila mabait ka. Na tulungan mo ang Pilipino doon at sakipin mo ang Pilipino. Kahit alinin mo, ay Pilipino pa rin sila. Sa bansang Malaysia, maaari kayo manawagan sa Malayo or sa Arabic or para marinig tayo ng Kuala Lumpur at itigil nila yung kanilang ginagawang mga abuso sa mga Pilipino. At sa Malaysian government, sa Kuala Lumpur government, hintuan ang pangabuso sa Pilipino. Bilang kahilingan ng Sultan Sharif Ibrahim Ajibul Muhammad Kulalun at Sultan of Sulu in North Borneo, ako ang naghiling ito. Ipaliwanag ko ang dapat kong ipaliwanag, hintuan at tulungan nila ang Pilipino. At sakipin nila magandang paraan, iatid nila dito sa Pilipinas. Huwag nila sasaktan kahit isa sa kanila. Yung anuhin nila, yung hulihin nila, yung lumaban at nakalaban nila. Wala na tayo masabi doon. Total naglaban mga dalawang panig. At ginawa naman. Pero sa hiling ko lang, ang Sulu Sultanate hindi terorista. Ang terorista yung hindi Sulu Sultanate. Kung sino man umangkin sa hindi sa kanya, yan ang mga terorista. Pero ang royal family, ang Sultan of Sulu, ang mabait na tao. Legal process, kung mayroon man, at di magharap at diharap sa kanila sa legal process. Hiling ko sa Malaysian government, tigilan ang civilian, ang pagdamay sa civilian, at sana naman tulungan nila ang civilian at hulihin nila, halis nila sa kapahamakan doon. Dalahin nila sa safety na lugar kasi wala silang alam kung ano nagkaano sila. Kung nagkasagupan sila, walang alam ang civilian. Iwag na natin idamay yan. Makaawa-awa ang civilian. Ang Malaysian government, hiling ng Sultan Sharif Ibrahim. Yun ang masasabi ko sa Malaysian government. Assalamualaikum mga taymangod ko katausugan doon sa Malaysia. Iratong ko imensahe sin Sultan Sharif Ibrahim Ajibul Muhammad Kulalun. Ando kamaya-maya kamuroy do. Ayaw kamo madto palugal among tiyag di delikaduhan. Ando mangayo kamo tabang ang mga parinta doon sa Malaysia. In kamo ay runtod lamo di banway paninga. In sa Malaysia naman suway nyo isang tabukon. In mga civilian at ayurahon nyo hakarayawan. Wayron lamod nila yan. Tausog man, hibukon man ng tao Pilipino, kamo rin ha, lugal among pagkakaluhan. Kamaya-maya, kamo, iwan magpati kamo, haparinta sa Malaysia, kamo wayron lamod. Okay. Wayron tod lamod niya. Sabab di kamo man dyan hilamod si Malaysian government. Sabab wayron panghatin niyo sing kahiluhan. Ubus nila nagbuno, way lamod niyo. Civilian, nadya kamo, nagusaha kamo. Na naman ang Malaysian government, ayaran nila in civilian di. Sino pa ang magtrabaho kung wala ng civilian? Sino pa ang mautusan kung wala ng civilian? Yan, tawag ko ang mga taymanghod ko, tausog civilian, ang mga taymanghod ko Pilipino doon sa Malaysia, kamaya-maya kamo, mag-ingat kamo. Huwag kayo pupunta sa lugar na pinag-awayan. Malaysian government, tulungan ninyo sila. At tabangon mo tood sila isap. Ayaw mo sila binsana. Mumusa sila marayaw. Pakaw na sila marayaw. Kaya wayrong lamod nila sa mga hiluyan. Ayan to alam masasabi ko lang. Okay, maraming salamat. Marami rin salamat sa inyo.